Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko akalain na darating ang panahon na kailangan kong ikuwento ang isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Ako po si Maris, 34 na taong gulang. May isang anak at asawa na isang respetadong doktor dito sa aming probinsya. Ang asawa ko ay itatago na lamang po natin sa pangalang Enzo, 39 anyos. Matalino at kilala sa ospital bilang isang mabuting manggagamot at isang mabuting ama. Sa mata ng marami, perpekto ang buhay namin. May maayos na trabaho, may bahay at may anak na may magandang kinabukasan. Pero isang kasalanan ang nagawa ko dahil nagkaroon ako ng affair sa kaibigan niya, si Vince, ang kumpare namin. Magkaedad silang dalawa, sabay na nag-aral ng medisina, sabay nag-intern at sabay ring nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Sa totoo lang, hindi nga lang sila magkaibigan, para na rin silang magkapatid. Madalas si Vince sa bahay namin kapag may birthday, may inuman at kapag may mga simpleng salo-salo lamang ay nandoon siya. Sa simula, normal lang ang lahat. Ako ang nag-aasikaso kapag nagiinuman ang dalawa. Sanay na akong makita si Vince na parang kapatid lang ng asawa ko. Pero unti-unti, may napansin ako. Sa tuwing darating si Vince, may mga sandaling hindi ko maipaliwanag. Kapag kasi nagkukwentuhan sila ni Enzo, napapansin kong hindi sa kanya nakatingin si Vince, kundi sa akin. Hindi man lantaran, mga sulyap lang na mabibilis. Nung una, binaliwala ko ang mga sulyap ni Vince. Baka nagkakamali lang ako, baka assuming lang ako. Pero paulit-ulit. Kapag nag-aabot ako ng baso sa kanila, tumatagal ang tingin niya. Kapag dumadaan ako, para bang napapahintuto sa pagsasalita. At kapag tumatawa ako, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi naman yun nakakabastos, pero hindi kasi ako komportable. Minsan, nagtatanong na nga ako sa sarili ko, may mali ba sa akin? O baka naman may mali lang sa tingin niya. Sa totoo lang, maraming nagsasabing maganda raw ako. Kahit may anak na ay sexy pa rin. Dahil siguro alaga ko ang sarili ko. Hindi ko inaalagaan ang sarili ko para mapansin ng iba. Kundi dahil gusto kong maging maayos para sa asawa ko. Pero hindi ko naman inakala na ang unang makakapansin ay ang kaibigan niya. College pa lamang kami ay magkakakilala na talaga kaming tatlo. Pare-parehas kasi kaming nag-aral sa iisang university. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang nagkaroon ng kakaiba ang mga tingin ni Vince sa akin. Hanggang sa dumating ang gabing nagpabago sa lahat. May simpleng salo-salo noon sa bahay. Nagkayayaan na mag-inuman ang dalawa. Naroon ang asawa ni Vince. Pero maaga itong umuwi. Naiwan na lamang kami. Si Vince, ako at si Enzo. Nagpatuloy ang inuman. Tawanan, kwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang trabaho. At sa kanilang buhay may asawa. Hanggang sa unti-unti, tinamaan ng alak ang mister ko. Naging mabagal ang kilos. At hindi nga nagtagal, nakatulog na to. Ako at si Vince na lamang ang naiwan. Mukhang pagod na naman siya. Sabi ko ng mahina habang tinitingnan ang asawa kong tulog sa may sofa. Lagi naman sagot ni Vince. Tumango ako. Ganon siguro talagang buhay ng doktor ano, pati ikaw. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. Maris? Napatingin ako noon sa kanya. Alam mo ba, sabi niya, matagal na akong may gustong sabihin sa'yo. Kinakabahan ako. Ano naman yun, Vince?
Huminga siya ng malalim. Nung girlfriend ka pa lang ni Enzo, may gusto na ako sa'yo, Maris. College pa lang tayo noon. Gustong gusto na kita pero nauna kasing manligaw sa'yo si Enzo kaya hindi na ako nakadiskarte. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko noon. Anong sinasabi mo? Halos pabulong kong tanong. Totoo to, Maris. Inaamin ko lang ngayon. Hindi ko kasi maamin noon. Kasi kaibigan ko si Enzo. Mahal ka niya kaya nanahimik ako. Pero alam mo, para kasing hindi nawala yung nararamdaman ko sa'yo kahit may asawa na rin ako. Gusto kong tumayo, gusto kong umalis. Gusto kong sabihing mali yung mga sinasabi niya. Pero hindi naman gumalaw ang katawan ko. Vince, asawa na ako ng kaibigan mo. At may asawa ka na rin. Kaya mas mabuti sanang hindi mo na sinabi yan. Alam ko. Mabilis niyang sagot. Hindi ko naman sinabi to para guluhin ka. Gusto ko lang talagang ilabas yung nararamdaman ko para sa'yo. Tumingin ako noon kay Enzo na mahimbing ang tulog. Ang asawa kong pinagkakatiwalaan ng lalaking nasa harapan ko ay umaamin ngayon ng kanyang nararamdaman. Mali to Sobrang mali. Sabi ko ulit. Tumango siya. Kaya nga hanggang dito lang dapat. Umamin lang naman ako. Yun lang yun. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi doon natapos ang lahat, Miss Kay. Lumipas ang mga araw, binalik ko sa normal ang pakikitungo ko sa kanya. Pero umiiwas na ako ng tingin. Umiiwas na ako kapag nakikipag-usap siya at nakikipagbiruan. Ewan ko ba, bigla na lang akong nailang sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon kami ng matinding away ni Enzo. Pagod to at stress. Hindi kami nagkaintindihan at may mga salita siyang binitawan na hindi na mababawi. Mga salitang nakasakit sa akin. Umalis siya noon ng bahay para magpalamig ng ulo. At sa oras ng kahinaan, sa oras ng pagkalito, sa oras na pakiramdam ko'y nag-iisa ko, si Vince ang nag-message. Ayos ka lang ba, Maris? Isang simpleng tanong. Pero dahil sa emosyon na nararamdaman ko noon, parang iyon ang naging pintuan para magkalapit kaming dalawa. Doon nagsimula ang pagkakasalang hindi ko maiwasan. Hindi ko agad sinagot ang mensaheng iyon ni Vince. Tinitigan ko lang ang screen ng cellphone ko habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Tulog na ang anak namin ni Enzo. At sa unang pagkakataon, sa matagal naming pagsasama, pakiramdam ko ay mag-isa ako noon. Okay ka lang ba? Chat niya ulit. Matagal akong nag-type ng sagot. Binubura ko tapos itatype ko ulit. Hanggang sa sinabi kong, hindi. Tapos mabilis ang reply niya. Nandito si paring Enzo. Nag-away nga raw kayo. Hayaan mo na lang muna siya. Pagod lang siguro kaya mainit ang ulo. Kung gusto mo ng kausap, nandito ako. Doon ko naramdaman ang unang mali. Pagod din naman ako Pero hindi ko siya kailanman pinag-initan ng ulo. Sagot ko. Ilang segundo lang ang lumipas nang tumawag siya. At doon, unti-unting humaba ang usapan. Naglabas ako ng sama ng loob. Siya naman ay nakinig. Nagkwentuhan kami tungkol sa pagod sa trabaho ni Enzo. At sa kung ano bang nangyayari sa relasyon namin. At ilang buwan na ba, mula nang mag-umpisa kaming palaging mag-away. At si Vince, nakikinig lamang. Hindi naman niya siniraan ang asawa ko. Hindi siya nagbigay ng payong mali. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Kahit alam kong may gusto siya sa akin. Hanggang sa siya naman ang nagbukas. Ako rin naman, Maris. Sabi niya. Hindi rin perpekto ang pagsasama namin. Alam mo naman yan. Hindi kami magkaanak at yun ang dahilan kung bakit kami laging nag-aaway. Pero alam ko sa sarili kong ako ang may deprensya. Kaya wala akong magagawa kung isang araw. Iwanan na lang ako ng asawa ko. Nagulat talaga ako noon. Hindi ako sanay na marinig siyang ganun.
Sa paningin ko kasi, siya ang masayahing kaibigan ng mister ko na tila walang kaproble-problema. Hindi mo lang halata. Pero minsan, nakakapagod ding magpanggap na okay ka. Doon ako lalong napalapit sa kanya. Hindi man sa katawan, kundi sa loob. Para kaming biglang nagkaintindihan. Hanggang sa naging madalas na ang usapan namin. Sa umaga, babati siya ng simpleng, "Good morning." Sa gabi, "Kumusta ang araw mo?" Magchat-chat siya. Walang mali siya sa simula. Walang landian. Hanggang isang gabi, matapos na naman ang isang mabigat na pag-uusap namin ni Enzo, napahagulgol ako sa kusina. At si Vince ang tinawagan ko. "Maris?" Kabadong sagot niya. "Anong nangyari?" Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako noon. Sinabi ko na ang lahat ng kinikimkim kong sama ng loob. Tahimik lamang siya at pinapakinggan ako. Hanggang sa sinabi niyang, "Huwag mong isipin na mag-isa ka. Hindi ka nag-iisa, Maris." Parang may humaplos sa puso ko noon. "Salamat." Sabi ko na nanginginig ang boses. "Pasensya ka na kung sa'yo pa ako dumudulog. Ayos lang. Mas gusto ko nga na sa akin ka magsabi kesa sa iba." Sagot niya. Dumating ang kaarawan ng asawa ni Vince. Sa bahay nila ginanapang simpleng handaan. Nandoon kami ni Enzo, kasama ang ilan pa nilang kaibigan. Nandoon ang asawa ni Vince na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Sa paningin ng lahat, normal lang. Pero sa pagitan naming dalawa ni Vince, may something na. May mga sandaling nagkakasalubong ang mga mata namin at magkakangitian ng lihim. Naupo kami sa mahabang mesa. Katabi ko sa kabilang gilid si Enzo at sa kabila naman si Vince na katabi ang asawa. Nag-uusap ang lahat. May nagtatawanan, nagbibiruan, na parang ordinaryong salo-salo lang. Pero sa ilalim ng mesa, ramdam ko ang pagkakalapit ng tuhod naming dalawa ni Vince. Alam kong sinasadya niya yon. Dahan-dahan sa una na para bang nag-aalangan pa. Parang sinusukat kung magre-react ba ako. At sa bawat pagdaiti ng balat namin, naninigas ang katawan ko. Nakakaramdam ako ng init. Napapalunok ako dahil parang natutuyo ang lalamunan ko. Mali ito. Yun ang sabi ng isip ko. Umatras ka. Utos ng konsensya ko. Pero hindi ko naman ginagawa. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa kakaibang init na unti-unting umaakyat sa dibdib ko. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa plato na para bang walang nangyayari. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Para bang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Humigpit ang hawak ko sa kutsara. Pilit akong ngumingiti habang kausap si Enzo. Pilit kong binabalik ang sarili ko sa realidad. Pero isang maling galaw lang at isang bahagyang paglalapit pa. Tuluyan na akong mawawala ng lakas ng loob para pigilan ang sarili ko. Hindi na ako bata at hindi rin ako inosente. Alam ko ang ibig sabihin ng bawat sandaling yon. Isang lihim sa gitna ng ingay. Isang kasalanan sa harap mismo ng mga taong niloloko namin. Matapos kumain, lahat ay nasa sala na at nagkukwentuhan. May inuman na ring nagaganap. Nagpaalam muna ako sandali para lang makahinga. Sa kusina, sinubukan kong pakalamahin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ang sarili ko sa salamin ng cabinet. "Ano bang ginagawa mo, Maris?" Bulong ko sa sarili ko. Asawa ka. Ina ka. Kumari ka. Kaibigan siya ng asawa mo. Dapat alam mo yan. Pero bago pa ako makabalik sa sala, narinig ko na ang boses sa likod ko. "Maris." Napalingon ako. Nandun siya sa pintuan ng kusina at walang ibang tao sa paligid noon. Hindi natin dapat gawin to eh. Sabi ko agad nang lumapit siya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nandito ang asawa mo. Nandito ang asawa ko.
Dagdag ko pa. Alam ko. Pero hindi ba mas nakakaganang nangyari kanina? Lumapit pa siya ng kaunti. Hindi pa niya ako hinahawakan noon pero sapat na ang distansya para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Kung hihinto ka, hihinto ako. Ikaw ang magdesisyon. Ano bang gusto mo? Gusto kong sabihin na tumigil na kami. Gusto ko nang bumalik sa mesa na para bang walang nangyari. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, nanatili lamang ako roon. At sa katahimikan kong iyon, pareho naming naintindihan na may linya na kaming nilampasan. Beans, Maris, hayaan mo na. Huwag mo na munang isipin ang mangyayari bukas. Sa ngayon, yung tayo muna. Tapos ay hinalikan niya ako sa labi. Sabik na halik na para bang kanyang-kanya lamang ako. Gusto kong mag-ingay noon pero hindi pwede. Dahil alam kong anytime baka may pumasok sa kusina. Nung matapos ang halikan namin, hingal na hingal kaming dalawa. Bumalik kami sa sala na para bang walang nangyari. Ngumiti ang asawa niya sa amin at inabutan ako ng isang plato na may lamang cake. Si Enzo naman, nilapitan ako. Hinawakan ng bewang ko na para bang hindi kami nag-aaway o hindi kami magkaaway kagabi. Masaya ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ko kahit hindi. Sa kabilang dulo ng sofa, nakita ko si Beans. Nakangiti sa akin. Pag-uwi namin, tahimik na naman si Enzo. Humiga siya agad tapos natulog na. Ako, gising na gising pa. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Ang halikan namin ni Beans sa kusina. Ang kamay niyang dumampi sa tiyan ko. At ang labi niyang nakarating sa leeg ko. Napapikit ako noon. Habang iniisip ko yon. At kahit hindi ko aminin sa sarili ko, para ba akong naghahangad ng mas higit pa? Alam kong simula pa lang to. Alam kong sa oras na iyon, may lihim na kaming dalawa na kayang sumira ng buhay. At kahit alam kong mali, kahit alam kong delikado, kahit alam kong kasalanan, hindi ko maikakaila na may bahagi ng puso ko na natatakot, pero may bahagi ring nagising at gustong maulit pa. Mabilis lumipas ang mga araw. Isang araw, wala nun si Enzo dahil overtime daw. Nagulat ako nung dumating si Beans sa bahay. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba overtime kayo ni Enzo? Siya lang, ako hindi. Sinabi ko na may gagawin ako, na may pupuntahan ako. At dito yon. Teka, baka umuwi si Enzo eh. Hindi siya makakauwi, alam ko. Madaling araw pa yun matatapos. Sige na, huwag ka nang kabahan. Papasukin mo muna kaya ako. Sabi pa niya. Nilawakan ko ang pagbukas ng pinto. At hindi ko pa man naisasara yun, agad na niya akong hinagkan sa labi. Beans, shh, hayaan mo na ako. Wala kang alam. Hindi mo alam kung ilang araw akong nasabik sa'yo. Alam mo bang hindi ako nakatulog mula nung natikman ko ang labi mo? Pangarap ko yun, Maris. Pangarap ko yun noon pa. At doon, tuluyan akong bumikay. Sa sala pa lang, may naganap na sa amin. Ni hindi na nga kami nakarating sa kwarto naming mag-isawa. Halos mawalan ako ng ulirat noon. Sa totoo lang, Miss Kay, ibang-iba si Beans pagdating sa kama. Dito ko masasabi na walang-wala si Enzo. Halos ilang minuto rin kaming nagpakasasa sa isa't isa. Dinama ang katawan ng isa't isa. Hanggang sa tuluyan din kaming makontentong dalawa. Mabilis ko siyang pinauwi noon dahil kabado pa akong baka umuwi na si Enzo. Hanggang sa hindi ko napansin na nagtuloy-tuloy na pala yun. At hindi ko rin itatangging hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Kapag duty si Enzo, alam na ni Beans ang oras. Alam na niya kung kailan ako mag-isa. Alam niya kung kailan ligtas. Hindi na siya nagtatanong ng mahaba. Basta pag sinabi niyang, duty siya ngayon. Dadaan ako dyan. Tapos darating na siya. Hindi na kami nagkukunwaring may iba pang pakay.
Hindi na rin to tungkol sa problema. Dahil pagdating niya, sapat na ang isang tingin para alam naming pareho kung bakit siya nandoon. Sa sala, sa kusina, sa kwarto naming mag-asawa. Lahat yun ay naging saksi sa makamundong pagnanasa naming dalawa ni Beans. Alam naming delikado. Alam naming mali. Dahil kapag nabunyag yan, tapos ang lahat. Pero sa tuwing nandun siya, sa tuwing mararamdaman ko ang presensya niya, nawawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Lahat ng dahilan at takot ko. Mula sa unang beses, nasundan na ng pangalawa. At mula sa pangalawa, nasundan ng pangatlo. Hanggang sa hindi na namin mabilang kung ilang beses na may nangyari sa aming dalawa. May mga gabi, nauuwi si Enzo galing duty. Yayakapin ako, hahalikan sa noo, at sasabihin, sorry na kung laging mainit ang ulo ko. Miss na kita. Yayakapin ko rin siya pabalik, pero ang katawan ko, naghahanap ng iba. Nawala ang dati kong kasabikan sa asawa ko. Hindi naman dahil hindi ko na siya mahal, kundi kasi may parte sa akin na ginising si Vince na hindi ko na mapatahimik. Kapag naririnig ko nga ang tunog ng sasakyan ni Vince sa labas, kahit anong oras pa, may kabog agad sa dibdib ko. Para bang may kuryenteng dumadaloy agad. Para bang may apoy na agad nang sumisindi. Isang araw noon, maaga pa lang, nasa bahay na siya dahil may pupuntahan sila ng asawa ko. Nandun pa si Enzo sa CR, naliliko. Nasa sala kami ni Vince, magkalayo kunwari. Pero ang mga mata namin ay nag-uusap. Isang tinginan lang sapat na. Pumunta kami ng kusina. At habang nasa banyo ang asawa ko sa kwarto namin, sumaglit kami ni Vince. Doon ako lalong nahuhumaling dahil may thrill akong nararamdaman pag ginagawa namin yun ni Vince. Pagkatapos noon, lumabas ang asawa ko. Nasa kusina na ako noon at kunwaring nag-aayos. Samantalang si Vince, nasa sala na at nagkakape. Alam ko, ginagago namin ang asawa ko. Ito ang isang lihim na nakasingit sa pagitan ng magkaibigang doktor. At mas masakit dahil hinahanap-hanap na siya ng katawan ko kahit kasama ko pa ang asawa ko. Sa mga sandaling kasama ko si Enzo sa kama. Kapag tulog na tulog siya, ako'y gising na gising at ang nasa isip ko, hindi siya, kundi ang kaibigan niya. Naiinis ako sa sarili ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko. Pero kahit galit ako sa sarili ko, hindi ko pa rin matigil. Dahil sa bawat paglapit ni Vince, pakiramdam ko may kulang siyang pinupuno. Alam kong kasalanan ang pagtataksil. Pero ang katawan ko, ang damdamin at ang isip ko, nasa kanya na rin. At doon ko napagtanto ang pinaka nakakatakot. Dahil hindi na lang ito tukso. Isa na itong malalim na relasyon. Isang relasyon na kapag nahuli, siguradong may masasaktan ng sobra. At ang mas masahol pa, hindi na ako sigurado miski kung kaya ko pa tong itigil. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong nakahiga sa tabi ni Enzo, nagising ang diwa pero pikit ang mata. Naririnig ko ang mahinahon niyang paghinga. Ramdam ko ang bigat ng braso niyang nakayakap sa akin. At sa bawat segundo, parang may batong nakadagan sa dibdib ko. Ito ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan, ang ama ng anak ko, ang taong minahal at pinili ko. Sa kabila nun, may lihim akong bitbit na unti-unting kumakain sa konsensya ko. Hindi ako nagkukwento dito para magmukhang biktima. Alam kong malaki ang kasalanan ko. May desisyong pinili ko kahit alam kong mali. Si Enzo ay hindi perpekto. Hindi rin siya masamang asawa. May mga araw na pagod siya. Minsan malalim ang iniisip. May mga away kaming hindi agad naayos. At may mga salita rin siyang binibigkas o nasasabi sa gitna ng emosyon na nakakasakit sa akin. Pero kailanman, hindi niya ako minaliit bilang asawa o ina. Hindi niya rin ako pinabayaan.
At iyon ang mas lalong nagpapabigat sa loob ko. Dahil wala akong maipakitang sapat na dahilan para ipagkanulo ko ang tiwalang ibinigay niya. Tuwing tumitingin ako sa anak ko, lalo akong natitigilan. Sa inosenteng mukha niya, para bang may tanong na hindi niya sinasabi. Ano bang klaseng halimbawang binibigay ko? Ano bang klaseng ina ang may tinatagong ganitong lihim? Paano ko ipapaliwanag balang araw kung bakit may mga gabi na tahimik akong umiiyak? At si Vince, kasalanan namin to dahil pareho namin tong pinili. Sa tuwing nasa bahay si Vince, parang nagiging ibang tibok ng dibdib ko. Hindi na nga ako kinakabahan gaya ng dati. Para bang nasanay na ang katawan ko at isip ko sa presensya niya. Kapag nandun si Enzo, normal lang kami. Magkakasama kami sa sala, nagkukwentuhan at nagtatawanan na para bang wala lang. Pero walang alam ang asawa ko. Napalihim namin siyang ginagago. Sa tuwing aalis sandali ang asawa ko, magpapaalam siya, sandaling may kukunin sa ospital at may babalikan ng papeles. Doon ay muli kaming nagkakaroon ng oras ni Vince para punan ang pangangailangan ng isa't isa. Sa simula, sinasabi ko sa sarili ko na sandali lang to, na kaya ko pang kontrolin na hindi to lalala. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Nababaliw na ako sa kanya. Kapag wala siya, parang may kulang na sa paligid ko. Kapag matagal siyang hindi nagpaparamdam, parang may mabigat sa dibdib ko. At kapag dumating siya bigla, kahit walang pasabi, parang may kakaibang ginhawang dumadaloy sa akin. Mas natatakot ako sa sarili ko kaysa sa posibleng pagkahuli. Dahil mas natatakot ako sa katotohanang unti-unti akong nauhumaling. At habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap pigilan ng sarili. Pero sapat ba yun? Para ipagkanulo ang tiwala ng mga taong nagmamahal sa amin? Araw-araw ko tong tinatanong sa sarili ko. Hanggang kailan ko kaya to itatago? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang konsensya? Hanggang kailan ko kayang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo? Ang mundo ng pamilya at ang mundo ng lihim. Alam kong darating ang araw na kailangan kong pumili. Itigil at lumayo kahit masakit. O ipagpatuloy at tuluyang maligaw sa maling tao. Ano bang dapat kong gawin? Kayo na ho ang magsabi. Dahil baka sa inyong mga komento ay maliwanagan ako. Kaya nga ako narito at dumulog sa inyong channel para magising sa katotohanan. Dahil ako, hindi ko na talaga alam kung alin ang mas tama. Dahil masyado na akong naliligaw at hindi ko na alam kung makakabalik pa ba ako sa dating ako. Ito po ang aking kwento. Sana'y matulungan niyo ako, Miss Kay, at ang inyo pong mga tagapakinig.